magkaroon tayo ng araw at gabi. Pero paano naman ang magiging atmosphere nito? Wala nang mas importante pa sa kasalukuyang atmosphere ng ating planeta. Hinaharangan nito ang napakalakas na solar wind na maaaring pumatay sa atin sa isang iglap lang. Kung walang atmosphere ay matagal na tayong natusta sa napakainit na araw. Pero paano kung hugis-dis ang ating planeta? Parehas din kaya ang atmosphere nito? Sa ngayon ay wala pang malinaw na pagpapaliwanag tungkol dito. Sinabi na kung ang buong disk na ito ay may magandang atmosphere, ay malaki ang tsansa na hindi lang tayo ang nabubuhay dito. Siguradong may kakaibang nilalang ang nabubuhay sa napakainit na parte ng disk na ito. Ganon din sa dulong bahagi, may mga kakaibang nilalang sa pinakamadilim at pinakamalamig na parteng ito. At kung akala nyo na maglalakad tayo ng tuwid kontra sa kabilang side ay nagkakamali kayo. Siguradong hindi pa diretso kung hindi pa tagilid. Dahil sa gitna manggagaling ang hila ng gravity, hindi naman sa ibaba. Gaya na lang ng mga kambing sa bundok. Ganyan tayo maglalakad at magiging daig pa natin si Michael Jackson sa kanyang anti-gravity moves. Kung ganito nga ang tirahan natin ay mas ma-appreciate natin ang dark sky dahil hindi nabanggit sa teorya nito ang ating buwan na nagliliwanag sa gabi. Matutuwa ang mga taong mahilig sa astronomy dahil magiging kitang-kita ang mga bituin sa kalangitan dahil wala namang buwan na kumukontra sa liwanag ng mga ito. Sa una ay masaya ang lahat, pero hanggang kailan? Kung hugis-dis ang ating titirahan ay talagang mahihirapan tayo. Namangha na sana ako sa teorya nito. Pero bakit hindi man naalala ni Alderson ang isa sa pinaka-importanting celestial body sa kalawakan? Bakit nag-focus lang siya sa araw na pwedeng sumira sa atin? Kung wala ang buwan ay walang magbibigay ng liwanag sa gabi. Ang mga hayop sa kagubatan na ginagawang patayan ng buwan gaya ng mga lobo at mga nocturnal animals ay unti-unting magkakandamatay. Wala rin magaganap na high tide at low tide dahil walang buwan na hihila sa karagatan. Hindi magiging balanse ang ecosystem sa ilalim ng dagat dahil malaki ang tsansa na maubos ang lahat ng mga hayop dito. Kung walang anumang nabubuhay sa karagatan ay mahihirapan tayong huminga. Lingid sa kaalaman ng marami, almost 80% ng oxygen ng Earth ay nanggagaling sa karagatan. Ang phytoplankton at cyanobacteria at iba pang mga algae sa karagatan ay ang number 1 producers ng oxygen na ating pinakikinabangan. Kung hindi balanse ang buhay sa karagatan, ay marami sa atin ang mahihirapang huminga kahit pa doblehin o triplehin natin ang pagtatanim ng mga puno sa kalupaan. Sa sinaunang pag-aaral pa lang ay nabanggit na kung wala ang buwan ay napaka-imposibleng magkaroon ng buhay sa Earth dahil ito ang tiga-balanse ng klima at panahon. Kung walang buwan ay hindi 24 hours ang bawat araw, hindi 7 araw ang isang linggo at lalong hindi 365 days ang isang taon. Kung walang buwan ay hindi balanse ang araw at gabi at siguradong lahat ng tao o bagay sa mundo ay mahihina ang resistensya. Kung wala ang buwan ay napakabilis ng ikot ng Earth at baka nawasak na ito noong unang panahon pa. Kaya nagtataka ako bakit hindi nabanggit ang buwan sa teoryang disk Earth. Kung titignan natin ang ibang pag-aaral ay mas may sense pa ang mga ito kumpara sa megastructure na ito. Kumbaga, mas may sense pag-usapan. Gaya na lang ng napakaraming teorya na ipalabas na natin sa ating channel. Isa na rito ang Flat Earth Theory. Hindi daw bilog ang ating planeta kung hindi patag. Mayroon ding Hollow Earth na nagsasabing butas daw ang mundo at may mga nilalang na nakatira dito. Paano kaya kung tumira tayo sa isang Earth na hugis donut o hugis cube? O di kaya ibalik natin ang Pangea? Napakarami na nating napag-usapan sa ating channel at talagang dumarami na ang ating subscribers. Bilang pasasalamat sa ating 1 million subscriber celebration, Wow! Congratulations! ay mamimigay ako ng Mr. Pantas hoodie. Mga